3 common mistakes sa pag-manage ng pera at paano iwasan ang mga ito. Magandang araw, mga ka-financial! Kung gusto mong magtagumpay sa pag-manage ng iyong pera, kailangan mong malaman ang 3 karaniwang pagkakamali na madalas ginagawa ng mga tao. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga maling diskarte at kung paano mo sila iiwasan para makamtan ang financial stability. Kung handa ka ng maging wais sa pag-handle ng pera, samahan mo ako! Pagkakamali. For 1, hindi pagkakaroon ng budget. Ang unang pagkakamali na madalas mangyari ay ang wala kang budget. Kung hindi mo alam kung saan napupunta ang iyong pera, mahihirapan kang magplano at mag-save. Budgeting ang unang hakbang para magkaroon ng kontrol sa iyong pera. Ang paggawa ng budget ay makakatulong sa iyo na makita kung saan ka naggugol ng pera at kung anong mga gastusin ang pwede mong bawasan. Gamitin ang 50-30-20 rule, 50% para sa mga pangangailangan, 30% para sa wants, at 20% para sa savings at investments. Kapag malinaw ang iyong budget, magiging madali mong matutukoy kung anong mga areas ang kailangan mong pagtuunan ng pansin at kung saan ka pwedeng magtipid. Ipagkakamali, Gimarduas, pagpapabaya sa pagbabayad ng utang. Ang pangalawang pagkakamali na dapat iwasan ay ang pagpapabaya sa utang. Kung hindi mo nababayaran ang iyong mga utang sa tamang oras, lalaki ang iyong interest at magiging mahirap kang mag-ipon para sa future mo. Ang credit card debt at mga personal loans na may mataas na interest ay maaring magpalala ng iyong financial situation. Kaya't prioritize ang pagbabayad ng utang lalo na kung may mataas na interest rate. Ang debt snowball method ay isang magandang paraan para mabilis mong mabayaran ang iyong mga utang. Mag-start ka sa pinakamaliit na utang at kapag natapos mo ito, gamitin ang perang iyon para bayaran ang susunod na utang. Sa ganitong paraan, unti-unti mong matanggal ang mga utang at magkakaroon ka ng free cash flow. Pagkakamali, number 3, hindi pag-i-invest para sa hinaharap. Ang pangatlong pagkakamali ay ang hindi pag-i-invest para sa iyong future. Kung walang long-term investments, mahihirapan kang palaguin ang iyong pera at matutunan ang power of compound interest. Ang mga investment options tulad ng stocks, mutual funds, at real estate ay makakatulong sa iyong financial growth. Kung nagsimula kang mag-invest ng maaga, makikita mong unti-unti itong lalago, lalo na sa pamamagitan ng compounding. At yan ang 3 karaniwang pagkakamali sa pag-manage ng pera at kung paano natin sila maiiwasan. Kung magsisimula kang maging disiplinado sa iyong budget, pabayaran agad ang mga utang at mag-invest ng maaga, makakamtan mo ang financial success. Huwag kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan. Hanggang sa muli, mga ka-financial, magtipid, magbayad ng utang at mag-invest para sa mas maginhawang financial future.